Kung maaari po sana, tumindig tayong lahat at salubungin natin ng taus-pusong palakpakan ang minamahal nating Presidente ng Pilipinas, President Gloria Macapagal-Arroyo. Maraming salamat, Secretary Romulo, sa iyong pagpakilala sa akin. Maraming salamat din, Ambassador Cuyugan, sa iyong welcome remarks at congratulations sa iyong unang assignment bilang Chief of Mission Ambassador. Congratulations. Kanina, binati ni Ambassador Cuyugan yung mga iba't ibang cabinet and senior officials. Banggitin ko naman yung ating mga kasama ko na lahat kami, ikinagalak namin makasama kayong lahat dito. At sa pagtitipong ito, pati na rin ang aking mga kasamahan na ipapakilala ko ngayon sa inyo, yung hindi pa napakilala ni Ambassador Cuyugan. Ang unang-una, ang ating Deputy Speaker ng House of Representatives, si Girlie Villarosa ng Mindoro Occidental. Tapos meron akong tatlong kababayan, kabalen. Ating magkapampangan, Ketty. Amaya Pabengi. ating tatlong Congressman Ngening Bengi. Congresswoman Ana York Bondok. Congressman Tarzan Lasatin. And Congressman Dong Gonzales. Mula naman sa Quezon, si Congressman Danny Suarez. Mula sa Batangas, si Congressman Dodo Mandanas. Mga waray, maupay kagabi. Meron ba mga waray dito? Nandito, ayun, nandito si Congressman Martin Romualdez. Nandito rin si Congresswoman Naida Angping ng Maynila. Ada Ilocano Toy? Okay. Ada Toy ni Congressman Butch Dumpit, ti La Union. Dunay taga Mindanao? Okay. Naasab karon si Congressman Lagdameo sa Davao. Anton Lagdameo. Walay Kabalayan, Pangasinan. Okay. Nandito si Congresswoman Rachel Arenas. So, kami at yung mga binanggit ni Ambassador Cuyugan, maging iba pa mga opisyal, ay bumisita dito sa Syria upang isulong ang interes ng ating bansa. Lalong-lalo na tungkol sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Peace is always an essential element of our commitment to the nation, particularly when it comes to bringing peace and stability to southern Philippines. And I'm glad that we have our Muslim students here tonight with us. To achieve lasting peace in Mindanao will require the collective efforts of the Philippine government and friends and allies around the world. That is why the state visit to Syria is so important. Our government has been working hard to reach a peace agreement in Mindanao. A vital ingredient is the role that Muslim nations will play in bringing peace and investing in reconstruction. As such, our government has been diligent in enlisting the support of Muslim nations such as Malaysia, Indonesia, and Brunei in our region, and to forge closer ties with Muslim states in the Organization of Islamic Countries. Syria is an important nation in the OIC. In fact, itong buwan na ito, ang Syria ang magiging host ng Council of Ministers meeting
ng OIC. Kaya ganun kaimportante ang Syria sa OIC. And so that's why, aside from the fact that you are here and should be taken care of, I am pleased that the Philippines has forged a closer relationship with Syria with the opening of our embassy in Damascus. So, we welcome this trip in order to forge closer relations with Syria, to make progress on Mindanao, and to build on vital economic interests. And the most important of these economic interests, first and foremost, is looking out for the well-being of our thousands of Filipino expatriates, 17,000 here, who live and work in this country and who deserve the constant care and attention from your government. Kaya narito si Ambassador Cuyugan. But when we did not have yet a permanent ambassador here, and even up to now that we have, I am very grateful for the support of our Filipino honorary consuls, Paddy Debahi, and Wasim Nana. Thank you so much. Siguro hindi nyo akalain magkakaroon tayo ng embassy dito, ano? At siguro hindi nyo akalain makakaabot dito ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya talagang ito'y magandang pagkakataong kumustahin ang manggagawa Pilipino dito sa Syria. Nung ginawa nga nila itong schedule ko sa Syria, nakalagay na magkakaroon tayo ng konting pagkikita sa isa't isa, pagkatapos lalabas ako magdi-dinner sa ibang lugar. Ay sabi ko, hindi. Gusto ko makipag-dinner sa ating mga Pilipino dito. At inaasahan ko na higit na maipapairal ang inyong kinabubuti ngayon dahil meron na tayong embahada ng Pilipinas dito sa Damascus. Ginawa natin ito dahil kayo ay mahalaga sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong sipag, inyong malasakit, patuloy nakikilala ang galing ng manggagawang Pilipino. Mismo, yung Secretary of Labor and Social Welfare na babae, siya ang aking minister in attendance. Siya ang in charge sa pag-aalaga sa inyo. Siya mismo meron siyang nagtatrabaho sa kanya na Pilipina. Kaya, siyempre, hangang-hanga siya sa mga manggagawang Pilipino. In fact, hindi lang siya. Lahat ng mga employers sa mga bansang napupuntahan ko ay talagang pinupuri at kinatutuwa ang husay at galing sa trabaho ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat. Kaya totoo yung sinabi ni Ambassador Cuyugan. Sa inyong kagalingan, kayo ang tunay na ambassador ng ating bansa. Ngunit, habang binibigyan natin kayo ng galang, sa inyong sakripisyo, sa inyong bansa, at sa inyong pamilya, ang mga reformang ginagawa natin sa ekonomiya ng Pilipinas ay tumutulong na lumikha ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Dahil inaasahan natin na darating ang araw na yung pagtatrabaho sa ibayong dagat